Good day po sa inyo lahat mga fellow campers. Welcome back again to our channel. Sa video pong ito, dadalhin po namin kayo sa probinsya ng Batangas. At may papakita po kami sa inyong dalawang campsite po dito na magaganda. Sa unang campsite po na ipapakita namin sa inyo ay nasa gitna po ng taniman ng buko. Siguradong malilim, tahimik at marirelax talaga kayo. At sa pangalawang campsite naman, isang beach camping na malapit lang din sa unang pinuntahan namin. Nagkaroon kami ng mga konting challenges sa daan. Sigurado ka ba dyan? Pero may mga tinik. Pero kinaya naman. Recommendation ko. Sarap dito Ang hangin. Ayun, no? Kaya ano pang inaantay nyo mga kaibigan? Sit back, relax, and enjoy! Hello! Welcome back! It's time for camping ulit. So nandito po kami sa Skyway. Papunta kami ng Batangas. Pero maganda yung pupuntahan namin, no? Abangan nyo kami. Pero bago namin tuloy yung aming video, please subscribe muna kayo dyan. Hit that subscribe button and notification bell para po makatulong sa pag-grow ng aming channel at makapag-provide pa po kami ng magagandang videos para sa inyo mga kaibigan. Napakalaking tulong po kung kayo ay magsasubscribe. Alright, let's go! Traffic. Eto na, nakalusot na sa tollway, tollgate pala. So, let's go! Si Kurt, ano to, may itulong kami sa inyo, baka sakali, no, makaligo kami sa dagat. Okay na? Camping na naman! Kurt, excited na Kurt? Ayan na, na-traffic na po. Hindi ko lang kung saan ito eh. President Jose Morada Avenue. 1 hour and 15 minutes pa. Kapit na, konti na lang. At pagbukso ng hangin na dala ni Bagyong Marcy, patuloy itong kikilos ng panganluran, timog kanluran sa mga susunod na araw hanggang sa marating nito ang West Philippine Sea at doon na ito malulusap. Posible itong lumabas sa ating area of responsibility ngayong hapon o bukas. Yeah! Para naman sa mga pagulan. We are safe! Hanggang sa Wala sa south eh, malayo eh. In 200 meters, turn right after DSK Trading onto P. Torres Street, Tiao, Lipa Road. After po namin malampasan ang traffic dito sa may P. Torres Street at makalusot dito sa may Garcia, Candelaria, San Juan Road, maluwag na po ang traffic dito. Meron lang po mga ilang tricycle na ayaw pong tumabi. Pero okay naman po, after 3.5 hours, narating po namin ang bayan ng Laia, Batangas. Pagdating nyo po ng bayan ng Laia, hanapin nyo lang po itong tulay na to at liliko na po kayo dyan sa may kanan. At kahit anong klaseng sasakyan po, pwede po makapasok dito. Saan mo naman ako dinala? Sabi oh, masukal oh. Lagi tayo ng forest kaya. Oh, may kasama tayo. Your destination is on the right. Ayun na siya. Sir, saan po ang gusto niyo po? Yung papaganon po o nakaganon po? Alin po ba? Kasi dito yung uning ko eh. Oh. Opo, ito niyo po yung harap. So, ano ko. Opo, tato.
po kami magbukas kasi po sabi ko sa kanya, buksan po natin para makita namin yung kulang. Oo. Kasi po ito naman talaga po ay camping site. Oo. Ito pong baba ay nakadesenyo sa camping site, bagos car camping. Bagos meron po kami interes po sa taas na cabin. Oo Wala nga. pala, lalagyan pala po siya ng pool. Kasi po dapat itong pool na to sa taas po. Oo. Eh ngayon po, dito po muna namin i-priority yung pool bago po sa taas. So yung ngayon, may mga kasama kami mag-overnight. Ako yung sa cabin po, mag-anak naman po sila. Bago sa naman po, mga biyahin ko naman po, mamaya alis na. May kasama akong aso, pwede kayo yung pool. Ay, pwede kayo aso sa pool. Bawal. Po, dito sa tabi lang po. Sa tabi lang. Bawal sa pool. Mahilig siya sa mag-swim. Mahiling kasi mag-swimming yan eh. Mahilig po Uy, mag-swimming. paihin mo na. Pagdating namin sa campsite, dali-dali namang aming nag-unload ng aming mga gamit at nag-setup na rin ng aming tutulugan dahil sa ito ay paggabi na nung panahon na yan. Kurt, gutom na? Gutom na si Kurt? Okay. So, dito po kami matutulog sa loob ng kotse. Kaya merong airbed doon or inflatable bed. Kasi yung part na yun medyo mababa eh. So, kailangan namin lagyan ng pampataas. So ito naman pong tailgate screen namin, minamagnet lang po ito sa body ng sasakyan. Matagal na rin po namin gamit ito. Napaka-handy po niya, madaling ikabit, madaling iligpit. So usually po natutulog kami sa sasakyan kapag overnight lang po kami sa campsite pag ayaw namin mag-setup ng tent. Pwede bang i-adjust yan? Baba. Ay, baba. Karikot! 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 Sit! Mas mainit yun ha. Oo. Sahan mo yan. Para dito yung saksakan. Grabe. Sit, sit. Sit. Sit.
Na, massage na. Massage position na si Kurt. Gani Kurt! Lagyan ka na. O, ice cream muna. Dapat yung nakasara ng mabuti. Lambot. Di tumigas. Okay na yun. Sarap pa rin yun. Ayan, natupad na naman yung mga pangarap ko. Root beer float. Ay, hindi ba aapaw Sa yan? camping. Baka umapaw. Di. So, meron tayo ditong root beer. Tapos, vanilla ice cream. Gagawa ka sa Starbucks ko. Ha? Yung Starbucks ko na gano'n. Dalawa ba? Oo, sabi mo Ay, wala na eh. Wish granted na naman. Simple lang naman ang aking kahilingan magkaroon ng root beer float habang nagka-camping. Doritos o yung ano, Pag yan ang inano mo po, Cheetos. pupupo ka niyan. Maanghang ka. Cheetos. Pwede naman yung Cheetos. Cheetos o na lang. Doritos. Ayan, bebe ko. Ay, nakapigit na. Ayan. Hindi, kanina. Pagkatapos po namin mag-dinner, sinubukan naman po namin puntahan yung mga A-frame na nasa taas at nandun din po yung bonfire nila. Bro na, hala ko dito na. Meron pa pala. Diba na din? Exercise tayo. Exercise to, men. So pupunta po kami dun sa area kung saan may bonfire. Maganda to, lagyan nila ng lights. Oo nga, parang kay Uncle Mike's, no? LED na. Oo. Kaya lang puro puno eh. Hindi siya maarawan. Ayun, nilakad namin. Taas din pala. Sunog yung ice cream natin, kinain natin. Yan, sa kaliwa. Marami pa, ang daming puno oh. Siguro bukas makikita natin to. Tabi-tabi po. Ayan yung mga A-frame nila. Bukas tingnan din natin yan. Look. Mak, hindi mo dala yung mic. Hindi natin marinig si kuya dito. Naka-off ba yung mic niyan? Hindi. Pero hindi masyadong malinaw. Kailangan tumabi ako kay kuya para marinig siya. Marinig. O, tumabi ka dun. Ano ko na lang. I-voice over ko na lang. May tambayan sila rito. Dito, any time of the day, malilim. Kasi ang daming Ano po sir, kahit po tanghaling tapat. Oo, di ba? Malilim po. Diba? Habang nagpapaningas po ng bonfire si kuya, na kwento rin niya na ang mga may-ari po nito ay nasa US po. Kaya po pag mayroong sumagot po sa inyo doon sa may FB page nila, yun po yung mismong may-ari na nasa US. At ang kabuuang ektarya po nito ng kanilang lote rito ay 1 hektarya. Ngunit yung 1/4 pa lang po ang kanilang nagagamit bilang mga campsite. Dito sa kotse kami matutulog. So meron kaming tig-isang electric fan. Laking bagay talaga nitong Tilex nito electric fan na to. Napaka versatile. Nakasabit lang siya doon. Pero na-adjust po yan. Yung titilt siya. Pwede mong ibabang ganon. Pwede mong itaas. Ito, sabit lang dito sa Montero namin yung may talaga siya dedicated na sabitan or talian. Sakto. Pwede rin naman dito sa handle pero parang mas akmang-akma dito. Medyo wala kasing hangin, medyo mainit. Kaya nakabukas po lahat ng bintana. So dito po sa Campo de la Ia, yung caretaker po nandun lang sa baba yung bahay niya. So secured naman po siya. Sabi sa amin, meron lang daw po dating bumaba ditong musang ba yun? So safe naman siya kasi nung time daw po na bumaba yung musang, nakiinom dun sa pool nila. Wala daw po kasing tubig dun sa ilog dun sa nasa taas. Ewan ko, nasa bundok ba yun? Kaya bumaba dito. Pero ngayon hindi na naman daw bumababa. Sana hindi na bumaba. Baka bisitahin si Kurt sa labas. Anyway, so very cozy kami dito. Ayan, dalawang electric fan meron kami, malamig naman siya.
Ayos pwesto mo dun ah. Ayos pwesto makmaka. Dito muna daw tambay. Set up this morning. Medyo nagdiligpit kami kasi may pupuntahan pa kami isa pang car camping site. Ay actually, parang ganun. Sa beach naman kami para daw makalaro ang bebe namin. Pahinga ka lang dyan, ha? Okay. So, for today's breakfast, simple lang. Gagawa ko ng champorado. So, lahat yan, nakikita nyo yung equipment namin. Camping gear, nakasaksak sa Blue Tea. Mak. Sulit na sulit ang Blue Tea natin. Papakulo na ako, charge ko yan. After nito mga to. Sina-charge pa eh. Nainom mo na to. Sige. Ayun alisin mo yung isa doon. Ano ba to? Yan, sige. Nasa ano yan? Fast charging. Buti nadala ko tong tableya. Muntik na makalimutan to eh. Makulo na. Cooking with Blue Tea. Ayusin na nga natin to. Sakto lang pala yung dala ko. Ay! Saan na papatong? Saan na papatong to? Dito na nga. Isa sa paborito naming breakfast, lalong-lalo na pag nasa campsite kami, ay yung champorado. At lalong-lalo nang mas masarap pag maraming powdered milk. Ngunit sa aming breakfast dito, nakalimutan din namin magdala ng tuyo. Isa pa sanang magandang partner ng champorado. Ang Campo de la Ia po ay may kabuoang 1 hektarya na lupain dito. Ngunit ang sabi ng katiwala ay 1/4 pa lang ang nagagamit nila dito. So ang campsite nila dito, pagpasok nyo po dyan, makikita nyo na po agad ang swimming pool nila. Nakatabi naman po ang CR at sa tabi din po ng swimming pool ang kanilang 2 kubo. Tapos sa katabi ng kubo ay nandun din po kami nakapwesto. Sa tapat po ng pwesto namin, nandun naman po yung bahay nung katiwala, yung may kulay pulang bubong na yan. Dahil mahaba-haba ang aking aakyatin. Akalahati na tayo. Yan na. Halapit na. Dito kami bonfire kagabi. In progress pa rin daw tong campsite nila. Lipat-lipat pa rin yung bonfire. Pati dito ata magkakaroon ng swimming pool sa taas. Para yung mga naka-A-frame dito, makakapag-swim, hindi na kailangan bumaba. Hinala ko. Ayan ang kanilang A-frame. Yan Yan, sa likod daw niyan. Yan yung hanggang dyan lang yung lot nila. Highway na dyan. Tapos, overlooking daw dito. Hindi kita sa dami ng puno. Akit tayo sa A-frame. Kikisilip po. May aircon pa lang A-frame nila. Opo. Yun Ano ba to? Swimming pool din ba yan? Siguro po gaganyan po. Kaya nga. Parang hindi mo ang tahimik ganito pala dito. Ilang pwede matulog dito? Ang hanggang 8 po. 8. Pero ang laki, no? Joy. Isa siya sa mga tumutulong dito. Tapos,
Tapos, from the A-frame, pagbaba mo, may CR dito. Ayan o. Ah, ito pala. O, may lavatory na rin. Lavatory. And, ang kanilang CR. Ayan. And then, shower nila. Hot and cold ba yan? Wow. Hot and cold. Hot and cold to ah. Nubos na niya kanina eh. Ano siya? Yeah, sanay na. Pwede na magbubuko. Pwede na ako mag-apply dito. Pwede na ako pa ako din. Yeah. Oh, sakto. Ayun, tingnan mo yung loob, malauog talaga. Kaya ba nalasipon? Sige, dali. Sinusubuan. Ayaw mo rin yan doon sa... Arte. Gusto niya subo? Ayaw na ano? Ayaw mo doon na sa... Uy, pansin niya na doon sa bowl mo. Tingnan mo? Alam mo, hindi siya kumakain dati niyang bukong yan. Nung nakita niya, binibigyan siya ng... Yung nakamit natin sa Amara. Nung nakita niya, binigay yung buko sa akin. Gusto na rin niya. Ay, sir! Check yun pa yung... Ay! Ano yan, nak? Ay, sus! Marius, thank you. Buti na. Hala! Thank you! Thank you po. Salamat po. Wala na? Nakalimutan? Bakas dyan sa gilid. Salamat! Thank you po. Thank you. Teka, sabi mo, tignan ko. Ano nga nyo? See you! Dito sa kampo, no? Dahil bitin tayo, meron pa tayong isang pupuntahang campsite dito, malapit lang. Maraming salamat po. Ay, dito. Maraming salamat po, Campo de la Ia, sa inyong napaka-warm na pag-aasikaso sa amin. Ang babait ng rito ng crew nila, ng staff nila. Dahil na kay Kuya Aljon, no? Yan, tsaka yung nakasabot po namin dyan, shout out po kay Nanay, happy 60th birthday. Ang pangalan ng Nanay. Ng buko. Ay, nakalimutan ko. Sorry. So ngayon, pupunta po tayo sa isa pang campsite dito. Ano naman tayo? Beach camping naman. Right, ano lang dito, 40 minutes away lang. Overnight ulit tayo doon. So abangan nyo kami, ito palabas na kami ng highway. Si Kurt, di nakapag-swimming. Pero mo si Kurt, di nakapag-swimming. Kaya sa dagat siya mag-swimming naman. Kurt? Right. Woohoo! Ito na, let's go! Beach! So mula po dito sa may tulay na malapit po sa Campo de la Ia, dire-diretso na po kayo. At puro sementado naman po ang daan dito. Aabutin din kayo ng mga more or less 15 kilometers mula dun sa Campo de la Ia. Meron lang ilan kayong madadaan ng mga winding roads katulad nyan na sementado naman. Pero meron din po kayo madadaanan ng mga rough road, pero kapag nagsimula na po yung rough road, palatandaan na po yun na malapit na po kayo. Meron din po pala kayo madadaanan ditong parang checkpoint, pero magbabayad lang po kayo ng environmental fee. Pagkatapos nyo po magbayad ng environmental fee, magiging diretso na po ang daan dito, pero rough road po. Ayon po sa mga nakausap namin na galing na po dito sa lugar na to, mas maganda daw pong dumaan dito sa may Laia kaysa dun sa may Lemery. Ang dahilan po ay mas mahaba po yung inyong dadaan ng rough road. Alam ba yung camera? Hindi masyado. Si Joseph. Since bago para sa amin ang lugar na ito. Sinusulit na ako okay ba dumaan sa mataas kasi. Ano? Okay. Naka-on yan.
Ano ba sabi? 5M beach. Parang hindi pwede sa doon dito. Hindi talaga pwede siya doon dito. Sigurado ko dyan. Baka yun na yung mismong beach. No? Nakatakot yung kanya. Parang trap ko to. No way out. Paano yung pakitid ng pakitid eh? Ito. Wow! Sino ba nag-suggest nito, Mac? Kita ko lang doon eh. Baka mamaya ba yung dinaanan natin ah. Ba't? Ayun ah. Putik gasgas. Ha? Gasgasan to. Sawiin ko? Oh, tatali mo. Mga tinik. Meron daw palang daan doon eh. Ano wag ng dagat? Isa, na tayo dumaan doon sa isa. Doon sa may So kung titingnan po natin sa mapa, dito po kami napadaan sa may bandang taas na medyo masikip ang daan. Pero meron pang isang daan dito sa kaliwa na mas maluwag at patag. pwede ko lang kumaliwa doon. Dumaan pa kami doon sa may posto na ano. Hindi mo dala yung audio. Sikip-sikip dito. Tapos ang tatalim, ang ano pa nung, ayun, may mga tinik. Yung mga tinik ko. Ayan o. Tayo dyan, mga magasgasan yung kotse namin. Sana walang gasgas. Salamat po. Shout out po sa nag-suggest nito. Adventure. Pagkatapos po namin makalusot doon sa may masikip na daan na yun, dire-diretso na po ito, maluwag na, wala na po kayo magiging problema. At para naman po dun sa mga nagtatanong kung po pwede ang sedan, sa tingin ko po pwede po, no? Pero dun po kayo dadaan sa may dusty road na may signage. Mas maluwag din po ang daan doon, patag po siya, rough road lang ng konti, pero kayang-kaya po ng mga sedan. Kasi po meron po kaming nakasabay dito sa beach na nakasedan. Saan pabuntang Lucky? Lucky 5M. Oo. Kuya, malapit na po. Oo. Dito po. Sa baba. Oo po. Dito, ano to? Bangin po. Baka kayo pwede diretso. Wow. Babalik din po kayo. Ah, Yes. thank you. Oh, thank you, thank Malapit you. na po Lucky 5M. Thank you. Oo eh, kaya 3 minutes na lang dito. Opo. Pagdating na po ng Lucky 5M, samintado na po. Ayun, thank you. Okay. So, ayun o. Ito to. Ayun, yan. Black 5M. Hindi ka nagbabasa. Lucky 5M. Your destination is on the left. Saan yung daan nito? At sa wakas, ito na rin, narating na rin namin ang Lucky 5M campsite. Yan po yung may bakod na kulay orange. Ngunit sa aming pagdating, hindi ko po makita yung babaan papunta sa may beach. Kaya nalampasan ko po siya. Umikot uli ako. Sa aming pagbalik, hindi ko pa rin makita. Mali po yung nababaan ko sa kabilang campsite pala. Bakit parang wala nang daan? Sa At kanina. umikot na naman ako. At finally yun, nakababa rin kami sa tamang daanan nila. Ito yun, yung nagbabasa. Ano eh, yun yung tinuro ko sa'yo kanina eh. Hindi mo ko pinapansin. Doon na kami sa Mayumbin. Wala bang buo, kuya? Nababagsak? Ay, wala. Wala na. Tatangka, bago ka na lang yan. Asa? Ayan. Ano ma, kamusta itong recommendation ko? Sarap dito ah. Ang hangin. Ano yun, no? Oo. Ay, kahit. Ganda ba? Nakaspensi ka to. Ang gusto mo, Art? Ano? Let's go na? Let's go, ha? Let's go. Tingnan mo, Art, ha? Ayan. Makakapag-swimming na si Art. Tsaka ganito oras, may hangin, hindi mainit. Oo. So, meron pang ano doon, may lifeguard doon. Yun, ha? Masulit ang punta natin, 3 days. Iba pala yung pinuntahan ko kanina, may bakod niya. So, Wait lang, wait. Panalo? Kinikilig ako.
Absent na ako, Monday. Sorry ka. Tingnan mo naman, hindi ako ready. Tama. Hindi ako ready. Oo eh. Hindi ko excited eh. Sa ano pa lang, makaganyan ka na eh. Sa Camp Vilaiya eh. Alam kong beach pupuntahan natin. Kaming dalawa, hindi ready eh. Hi. Lunch natin, Mac. Gutom na ako. Ha? Carbonara. Uy, may carbonara ka sa beach? Of course. It's ready. Sarap naman. I cooked it at home. Init na lang. Yeah, init na lang. Okay. Siyempre, gamit ang aking Blue tea. blue tea at electric portable stove. Napakadali dito kasi hindi ko na kailangan ng harang sa... Thank you, Blue tea. Napakalaking pakinabang sa amin ito. Sobra. Hindi sa dahil yung sponsor kami kung sa ginawa ko kasi malaki din ang malaki difference nung akin tsaka yung sa eto. Yung sa akin, yun yung nagastos ko. Nasa 35 to 40,000. Ito naman, ang price niya ngayon nasa 54 to 60,000. So may price difference na mga 20,000. Pero dito kasi, malaki din yung difference in terms of mga features niya. For example, unang-una, ito pwede mong i-connect sa cellphone. Tapos meron siyang, ito nakakatawa, tuwan-tuwa ako dito yung kanyang, yung turbo charging niya. Isang oras lang, fully charged na siya eh. Tapos pag ginamit mo siya, ang tagal-tagal. Yung sa akin, ang tagal din iyan nun, i-charge. Pero matagal din namang makunat ang battery nun. Diba? Dahil yan sa ating Alpicool. Tsaka syempre sa Blue tea. Nakakapag-preserve tayo ng ice. Ito mo na ice, Kurt. May dalawa pa tayong ice dyan eh. Kurt, oh. Kurt, oh. Awa naman, Kurt. Init na init na. Ayan, oh. Abot ka ba ito? Siyempre, tipirin mo. So, alam na. Alam na. Mas marami yung isa. Alam na. Medyo mura lang. Okay lang. Pang fruit. Tingnan naman. Kapon pa yan. Matigas pa, oh. Oh. Tigas, oh. Tingnan mo, oh. Diba? Mas Pwede na. kapagod yung matigas, ah. Ba't may tali? Oh my God. Yun, oh. Balay ni Kurt. Oh, tigas, oh. Diba? Oh. Pwede na yan. Kas na yan. Malamig pa rin, eh, di ba? Ang hirap kunin, eh. Tigas, oh. Huwag ka magtulo. Maglalanggan tayo. Diba? Ubusin na natin na. Ben. Lagyan mo pa rin isa. Pwede na to. Pwede mo na. Uy, bigyan mo si Kurt. Ha? Bigyan mo si Kurt. Saan ko lalagay? Ano na yung itsura nito ito? Ano yung... Kawawa naman ang vlogger ko. Ano yung... Oh. Lalagyan niya? Ano yung itsura niya? Asan yung lagyan niya? Okay na. Naniwala na sa si Daddy. Sige na, okay na. Halika na. Ito. Pagkatapos naman po namin mag-enjoy sa napakasarap naming lunch habang nakatitig sa napakagandang view dito sa may beach, kami po ay nagpahinga muna at nag-enjoy sa mga nangyayari sa aming paligid.
Kurt? Let's swim na? Swim? Yeah, let's swim na raw. Let's go! Sobrang nag-enjoy talaga si Kurt namin dito sa dagat. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda, di ba? Linaw-linaw. Kaya lang, after mga isang oras, nagutom na rin kami ni Kurt at nagpagawa kami ng merienda kay Glenda. At ito ang kanyang ginawa. Isang napakasarap na fruit shake na may whipped cream sa ibabaw. At syempre, meron din ang alaga namin si Kurt. So, ang fruit shake ni Glenda ay syempre may yelo, may saging, may mangga, at merong yogurt. At syempre, after mapagsama-sama ang lahat ng ingredients, gagamitin namin ng 250 watts na blender, sasaksak dito sa blue tea, at voila! Ito na siya, isang freshly made fruit shake. Pagkatapos namin magmerienda, bumalik kami uli ng dagat para maligo. Talaga namang susulitin namin ni Kurt ang napakagandang dagat na to. Ano oras na ba? Alas 7 na ba? Magdi-dinner na po kami. Cup noodles. Go. Hindi tayo masyadong ready yung Mission Cup noodles natin. May bird egg tsaka may gulay. Yan lang po kami yung dinner. Oo. Hindi po kami ready. Nissan Cup Noodles Seafood. Grabe yung mga uwak kanina, no? Oo nga. Pag iaangat ko yung drone, maglilitawan sila siguro mga 6 na uwak yan or mahigit pa. Balak dagitin yung drone ko. Sa Amara. Amara, pinagit ko yung drone ko yun. Bayad na naman, repair na naman. Daming nasira. Ito po yung mga nasira, oh. Yan. Yung sa gimbal, sira. Yung sa... yung ano kasi yung outer, parang ano ba yun? Yung mga outer skin ng drone. Sabi ko kahit gas-gas lang, pwede na yan. Dito kami mga kaibigan sa may tapat ng beach mismo. Tapos nandito si Kurt. Hindi ba nasira dito? Okay lang. Okay. Sige na, sige na. Ang bata. Kuya, huwag mong kakainin yan. No eat. Okay? No eat. Ito na po ang aming setup
para sa aming bedroom. Dito lang po kami matutulog sa awning. So as you can see, ayan yung aming bed mismo. Nilagyan lang namin ng sapin sa ilalim. Tapos meron kaming electric fan dito sa taas, meron din dun sa baba para at least may humihigop na hangin papasok sa aming tent. May trapal dun. Tapos ito sunshade na true and true para kahit papano hindi masyadong mainit. So yun. Good night po. Pagsapit po ng umaga, isang napakagandang sunrise ang gumising sa amin. Sobrang nakaka-relax dito mga kaibigan. Kaya sigurado kami, babalikan namin tong lugar na to. At sa susunod na pagpunta namin, tatagalan namin ang pagstay. Uwi na. Kurt, ano may tutulong mo sa pagliligpit? Okay, wala daw. Alright, maraming salamat po mga kaibigan sa panonood. Bago pa lang po kayo sa aming channel, please hit that subscribe button and notification bell para po makatulong sa paglaki ng aming channel. And see you on the next video. Peace! Ano yan, Mac? Goto daw to eh. Oliver's Goto. Ang in-order ko, ano to? Overload. Meron pang super overload. Ay, super load. Pero baka kasi hindi natin maubos. Oh my. Atsara! YouTube namin. Sige ma'am. Tapos, Hindi ako mahilig sa atsara pero masarap pa naman. masarap ano sir? Ako mahilig ako sa achara. At saka, leche flan. Baka pagka sige mo yan, mahilig. Ito naman